Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan natin ang mga updated na balita at mainit press from the oven. At alam nyo, ladies and gentlemen, ang lulupit po ng mga pangyayari po ngayong araw na ito at itong mga nakaraang araw, dahil alam mo, lumalabas na talaga na pinagtatakpan po ng gobernong ito walang iba kung hindi si Romualdez. Nako, grabe hindi maganda yan. Hindi, alam nyo kasi mga banateras natin dyan sa iba't ibang dako ng mundo, kita naman po natin yung pattern na nangyayari po na tuwing ang isang resource person ay nagsasalita about Romualdez, talaga nga namang sinisiraan at kung ano-anong issue ang inilalabas, hanggang to the point na kahit nga ho yung mga kapwa senador ay nilalaglag ho ng kapwa senador. Naku po, hindi maganda yan hindi maganda yan. Gago! Hindi, kasi gano'n na ho ang nangyayari. At ito nga nakaraan ay ito hong kay Magalong. Kaya hindi, alam mo, itong nangyayari kay Magalong, naku po, patay kayo dyan. Kasi, syempre, ito si Magalong, hindi lang naman niya baka kasi sabihin ng iba, DDS yan. Hindi, maraming ang kakamping-kakampwet yan Hindi, totoo naman marami naman pong kaibigan na na kakamping Pero, gayon pa man, pinaniniwalaan ho ito ng mga Pilipino, sila man po ay nasa politika o wala sa politika, naniniwala po sila dito kay Magalong. Kaya napaka-importante ho ng ginampanan nito ni Magalong. Tapos may isang chismosa dyan na bigla na lang alam mo yun, sisiraan nito si Magalong. Naku po, hindi maganda yung ginagawa mo, ate. Hindi maganda yung ginagawa mo, ate. Ito na nga, itong nakarang araw ay nag-resign po si Magalong dahil nga po sa tila may mga akusasyon na inilalabas po sa kanya na medyo hindi ho natuwa ho ito si Magalong. Pero alam nyo, actually, kaya naman po nag-resign si Magalong dahil nga sa sinisiraan siya ng ito, pakinggan natin to on why he really left. Ito, pasok. Mayor, nabanggit mo kanina yung below the belt, yung hindi nila kapalit yung pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis sa project. Hingi lang kami ng more details. Sino yung nasa likod noon, or may idea ba kayo bakit si Mayor? Well, siguro ayoko nang balikan, pero yung pagkakagawa kasi nung pag-hold ng press conference na yun, okay na yung ibang mga issues yung I'm not an investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila, pati yung I don't have authority over the PNP. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan. And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin. Kasi gusto nating malaman ano yung totoo at file cases. So, di ba? Mayor, ikaw lang naman ata may gusto makaalam Yung mga kasamahan mo, parang ayaw nilang malaman talaga kung sino ang ugat ng problema dito sa korupsyon na ito. Diba? Ewan ko lang siguro si Magalong talagang sabi niya sa isang interview niya parang nadali niya yung veins. Nadali niya yung pinakaugat kaya siya alam mo yun, nachichismis at sinisiraan ng ito kasi si Aling panggulo talaga, pero okay lang kasi at least nalalaman natin ang katotohanan dahil dito sa kay Aling Claire. Kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat Pati na rin yung mga lawyers. Ang daming nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Pero yung
pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanomalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... kaya mararamdaman mo talaga na maanomalya rin yung paggandak mo ano yun. Sa tingin ko, maanomalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. Alam mo, pansinin nyo ito si Magalong. Ato, na-obserba ko lang ito. Napakaingat nito magsalita. Hindi ho ito yung pagbumitaw. Parang hindi ho ito shotgun. Alam mo yung mga taong shotgun? Di ba, alam naman po natin yung shotgun, ang putok nun, ganun pasabog. Talagang bahala ka kung sinong tamaan. Parang ganun Hindi ho ito ganun. Etong si Magalong pag nagsalita po ito, sniper ho ito. Yung sniper talagang kahit malayo, pagka gusto kang tamaan, sapul ka talaga Ang shotgun pa ganun. Ito, pag pong, yan ka. Ganun magsalita ho ito. Napaka-precise. Kaya pag ito may binitawang salita, naku po, delicates ka, di ba? And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Okay. Sabi niyo po mukhang yung struck a nerve. Well, alam mo, parang sa ngipin yan Maya-maya, pag hindi pa, pag nagpapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaray. Ganun ka. Para ka na utot na malakas, di ba? And then, utot na ano pala? Utot na pa-secret. Mga ganun. Oh, pagka nabunutan kayo, di ba, tinamaan yung, okay lang kayo, sir. Gaganon pa yung dentista mo. Nasakta na nga, okay pa rin ang tanong mo. Okay lang kayo, sir. Ikaw kaya pumalit dito. Sino kaya yun, sir? Siguro, any more questions? Pero Di naman, pinigilan niya pa yung sarili niya di ba? Nasabihin ko sino yung tinamaan na ugat Mayor, Pero mamaya, dediretso niya na yan. Easy lang, ayan na. pa rin naman yung investigation ng ICI. Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, si Chairman Reyes, si Ma'am Rosing, at ito parating na si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon, huwag lang i-rein, magiging credible din. Yun lang. Ang tanong dyan, kung itutuloy ba nila na wala ka? Ayaw nga nilang paalam sa tao di ba? Ayaw nga nilang maging transparent Yun ang malaking problema natin dito, mga kababayan Ayaw nila ng transparent. Gusto nila magtiwala lang tayo sa kanila. Hindi, ayaw nila kasing naka-live televise o in social media. Ayaw nila So, ang gusto lang nila, magtiwala lang tayo sa mga kanilang konklusyon. Ito na nga ang problema, mga kababayan. Wala na tayong tiwala kahit kanino. Wala na tayong tiwala. Hindi na tayo makatiwala kasi totoo naman dahil di na makatiwa-tiwala mga nasa gobyerno. Di ba? Hindi naman wala nang Kita nyo naman kaliwat kanan ng korupsyon Magtitiwala pa kaya kami dun sa nilagay ni Marcos? Una, may pagdududa na nga. May pagdududa na nga kay Marcos. Nakasangkot siya. May pagdududa na pinoproteksyonan niya yung kanyang pinsan. May pagdududa na. Tapos, itatago mo pa investigasyon. Di talagang may matinding yan, may matinding meaning yan, 'di ba? Kaya dapat sana i-transparent yung investigasyon ng ICI, yung pag-iimbestiga, yung pagtatanong sa mga resource person nila. Dapat social media nasa publiko yan. Wala sa bahala na daw sila tayo, tanginang yan. Manghula na lang tayo kung ano nangyayari dyan. Pagtiwalaan na lang natin sila. Hindi, kayo ba nagtitiwala dyan? Ako hindi. Investigation ng committee, wala pong pressures from any outside force. Nung nandun naman kami, wala naman pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. Kami Frank na sinabi, you're not an investigator, you're just a legal advisor. Alam ko kung bakit.
Kasi yung iba hindi matunton. Ikaw, ang galing mo, natutuntun mo. O ngayon, na natutuntun mo na yung pinsan, baka mamaya matuntun mo na yung nag-utos sa pinsan. Gago! O kaya, ano ka na lang, gawan ka na lang ng istorya. Oh. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yung correct! Yun ang message dun eh. Correct! And you don't have any authority over the PNP despite the fact na may MOU pa. Simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pa purpose ko? Bakit ako nandun? Correct! Hindi dapat mag-resign na lang ako. Can you think of any specific something na na-discover your... I have my suspicion. Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with... Bakit ganun? I-share mo naman, i-chika mo naman. Magagalit sa mga chismosang vlogger. Wala silang content. I-chismis mo naman sa amin, sir. the appropriate body when the time comes. Sir, ano yung masasabi nila yung sa tennis court po sa Baguio? Yeah, alam mo, pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon. Unang-una eh. Hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure no. Nagkamali-mali lang yung aming... May mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractors doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Ipatawag nyo na, otherwise ite-terminate ko siya, papakbis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila, nung umuulan, sa kanila nilagay yung mga finishing touches. Yun, tuklap-tuklap yun. Hindi ba po fully paid yun? Ay, hindi pa. Malaki pa. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yung retention. Meron silang liquidated damages. Eh. Umabot na nga ng 5 million. Eh. At 20,000 per day. That's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages siya. Alam mo kung sabi nga ni Diskaya nung nakausap namin sila noon eh. Sabi niya, ngayon lang siya, bihirang-bihiraw daw siya makamit ng LGU na walang hinihingi sa kanya. Pero nakuha po yung project through bidding, sir. Ay, very open yan. Very transparent siya. Walang kaduda-duda yan. Ay, sa Baguio kasi bawal eh. Bawal kang magkarga doon. At 2022 yon. Wala pa kaming alam dyan sa mga St. Gerard na yan o mga Timothy na yan. Wala kaming kaalam-alam. So ito naman yung dahilan kung bakit sinabi nga niya na kaya ako nag-resign dahil sa dalawang bagay. Yung una, yung sinabi na hindi daw siya kinuha bilang investigador, which is ang linaw ho, pinakita natin nung nakaraang video. Panoorin niyo po yun ha. Nung nakaraang video, pinakita natin na talagang si Aling Claire mismo nag-announce na ito po ay merong appointment na investigador. Oh, meron no. Oh, pinakita ho yan, pinakita natin yan nung isang araw na video. Oh, ngayon biglang wala na. Pangalawa, yung sinisiraan siya tungkol po doon sa doon sa project sa kanila. Kung makikita natin, bakit po ba? Kasi nga ho si Magalong meron na ho talagang meron na ho siyang mga binitawan na medyo hindi maganda. Okay, ito panoorin niyo ho ito. Oh. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ang Pandora's box? Well, ako talaga nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. Mm-hmm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Nako po, patay ka. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Nako, ayan na. Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez Ayun. na dapat makulong dyan. Ayun. Kasi imposibleng hindi niya Tinumbok na. Ladies and gentlemen, tinumbok na po ni Magalong na dapat talagang makulong si Romualdez. Yun. Paano ba yan, mga pingtae?
Di ba? Bilib kayo dito kay ano, di ba? Kay Magalong. Paano na yung mga pingtae? Oh, di ba? At saka mga tansong bayaran. Paano na? Di ba? Yan ang ano ninyo eh. Sabi ninyo, nagagalit kayo nun kay Pangulong BP Sara Duterte. Nung sinasabi niyang, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Romualdez at si Zaldico. Galit na galit kayo mga putang ina nyo. Di ba? Galit na galit kayo eh. Di ba? Sabi ninyo, fake news yan, fake news yan. O, tapos ngayon, lahat ang tinutuntun na ay si Zaldico tsaka si Romualdez. O, kahit yung mga hindi to pinglawan pero marami kasing humahanga dito na mga pingtae. O, at least, makikita nyo na galing na po sa mga kasamahan ninyo na talagang may kasalanan si Zaldico tsaka si Romualdez. So, paano na yan? So, pwede na ba nating sabihin na tama ho si BP Sara Duterte? O, di ba? Yung pala kasi kayong hirap sa inyo. Basta Duterte ayaw ninyo porket hindi nyo napapagpatuloy yung mga negosyo nyo, mga animal kayo. Oh. Eto na. Oh. Kaya na mismo, sinasabi na mismo. Ulitin natin yung sinabi niyan dapat makulong si Romualdez. Na dapat makulong dyan. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa. Ito, tuloy. Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Na dapat makulong dyan. Dapat. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman. Kaya nga sila naging speaker. Correct. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Ayun na nga. Oh, ayan DZRH yan. Salamat po Hindi, ayan na. Malinaw na ho. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ika nga. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Andyan na. Sinasabi na mismo na talagang dapat makulong niyang animal na yan. Kaya ngayon, ladies and gentlemen, todo-todo na ang paninira nila dito kay Magalong. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan,
walang